glory of God. Kasi lahat na ng gagawin mo, you are now, it's either you're giving glory to God or hindi. It's either you're hurting God or not hurting God. So again, influence. Tandaan po natin yan. It's really influence. And we have studied leadership style of Jesus. No? Our number one. Siya po yung ating number one greatest model. Siya po yung modelo natin. And nakita po natin yung fruit of His life. Paano natin siya nakita? Nakita po natin yan sa kanyang conduct, sa kanyang pamamaraan. Conduct mo yan. Sa kanyang conversation, the way he talked to people, the way he approached people, kanyang conversations, kanyang pananalita, na may authority sa words niya, and of course, sa kanyang character. Tatlo po yan. The fruit of His life, through His conduct, conversation, and character. Alright? Jesus also taught us the heart of leadership. Ano po ba yung heart of leadership natin? Servanthood, serving people. Yan po yung heart ng leadership, heart of leadership. So yung servanthood. And how? Paano? Paano niya ginawa ito? Again, kung natatandaan po natin, yung tatlong R na aking shinare sa inyo, it's all about relationship, established relationship. Yun yung paraan, yun yung paano niya ginawa, yung in-apply, demonstrate yung heart of servanthood na to. Heart of leadership. Number one, yung relationship. Establish po siya ng relationship. Establish niya yan. Pangalawa, yung sa results. Alright? He builds them. He equips them. He encourages them. So may resulta. Minsan kasi sa atin, yung sa mga ministry natin, doon sa tayo po ay nagtatagal, tayo po ay nag-stay lamang sa relationship. Minsan okay lang yung samahan, okay lang yung pagkakaisa ng bawat isa, doon na lang tayo. Doon na lang tayo, yun na lang yung tinitingnan natin minsan. Magre-report tayo sa ministry, okay naman kami, maganda yung samahan namin, close na close kami, bonding kami, punta kami ito, meron kaming open forum, nag-open forum kami, okay yung samahan namin, masaya kami. Minsan, nagiging ganun na lang yung ating, kumbaga doon tumitigil yung samahan, doon tumitigil yung grupo, doon tumitigil yung paglago. Again, we should stop there dahil kapag na-establish po yung relationship, kailangan natin magkaroon ng resulta. So, yung resulta na yun, meron kang yung resulta na yun, nagsisimula yun sa pag-build sa kanila, nagsisimula sa pag-equip sa kanila, nagsisimula yun sa pag-encourage sa kanila, and in training them to be leaders in the future. Dapat tandaan po natin na sa ating pag-lead, sa ating pag-mentor, meron yung idea na gano'n. Huwag tayong tumigil doon sa relationship na okay naman tayo, basta i-maintain lang natin to, magandang samahan, open forum, open, you know. So let's not stop there o tayong tumigil doon, but let's grow and build them, equip them, and encourage them. Para po meron po tayong number 3 na R, yun po yung reproduction. He empowers them through sending them on their own. Diba? Si Jesus Christ, empower niya po yung kanyang mga disciples and He sent them on their own. Hanggang, alam mo, yung sinasabi nga dito is yung pag-train ng leader sa kanyang mentee na I do, you watch. Diba? Pag meron kang mentor, gagawin ko, i-observe mo ako, tingnan mo ako. Magsisimula doon. And then, gawin mo, babantayan kita, o titignan kita. Hanggang sa gawin mo, wala ako, at gawin mo, may nagbabantay sa yung iba. So, nandun pa rin, yung relationship, nagkakaroon ng resulta, may reproduction. Balik ulit sa relationship, may resulta, reproduction. So, yan. So, again, nag-start po yan sa ang puso niya, the heart of lahat niyan is servanthood, serving people. Right? So we also discuss some qualities of a great leader and principles of a great leader.
I hope na nakapag-take down notes po sa mga last discussion natin. And again, lagi po nating tandaan na sana sa lahat ng ating mga discussion, kung may pong mag-retain sa atin about leadership is again yung heart of leadership, and that is serving people. A leader is a servant of the Lord serving God's people. Alright? In the Bible, hindi natin to na daanan sa slides. But again, in the Bible, we can read yung original Greek text ng the word na diakonia and doulos, which ibig sabihin po niyan, yung diakonia at saka yung doulos, it means servant. Pag nakikita niyo po yung word na minister, servant, doon sa Bible, ang Greek word niya is diakonia or doulos. Yung diakonia is yung servant, but yung doulos, medyo mas malalim po ito ng definition ng servant. Kasi ang ibig sabihin po niyan is yung sold out talaga. Sold out, you are a bond servant. Ikaw ay binenta, nabili, yung doulos talaga. Si Paul, dinescribe niya yung sarili niya bilang isang doulos. Like, you're really kumbaga, isa kang alipin o isa kang nabili, pagmamay-ari. Yun, yung word, siguro yung word, pagmamay-ari. Hindi ka lang, yung diakonia, yung ibang servant kasi, medyo servant ka lang, di ba? Kumbaga sa kasambahay, may stay in, tsaka may stay out. Pag yung doulos talagang, pagmamay-ari ka na ng master mo. And we are doulos, servant of God. Doulos yung sa atin, kasi pagmamay-ari po tayo ng Panginoon. And we also study, napag-aralan din po natin doon sa book of Matthew and Mark, yung the story of James and John. Natatandaan po natin yun. Ito po yung lagi ko inulit po sa atin, kung saan yung dalawang ito ay nag-request na sana sila po ay paupuin doon sa kanan at sa left side ng trono ni Jesus Cristo kung siya po ay uupo na sa kanyang kaharian. So again, as a reminder for us, ito po isang pag-aaral para sa atin as a leader, as a servant leader, kung tayo po ay may pusong mag-serve, kung tayo po ay we consider ourselves, kung nasabi po natin na tayo po ay servant ng Panginoon. Ang unang R ay again yung request. Our request is not to seek but to serve. Yan po yan. The request is not to seek but to serve. And number 2, remind. Yung reminder ko sa atin. And the reminder is that leadership is not about position and power, but about calling and cost. So, and yung last, bilang mga servant leader, Panginoon, is our response. Our response sa leader should not act. Hindi po dapat tayo yung tulad ng mga unredeemed, but redeemed leaders. Let's remember, na yun po ang identity natin, that we are redeemed leaders. And hindi po tayo tulad ng mga Pharisees, mga Sadducees, hindi rin po tayo mga hypocrites, mga pretenders, mga hidden motives, hindi po tayo may mga hidden agendas, hindi po tayo mga selfish, pride, plastic na mga leaders. But, nabanggit po din po natin last time, yung blind guides. Hindi rin po dapat tayo maging blind guides. Kaya nga sinabi ni Kuya Roland, kapag sa ating pag-aaral, na huwag mangaral. Huwag mangaral kung ayaw mag-aral. How can you lead pag ikaw mismo ay hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-grow as a person? No? Tulad din po ito ng nagsabi na huwag magturo kung ayaw matuto. Huwag para tayo mag-end up na maging false teachers. Alright. And then, last time, napag-aralan po natin ay ang mga wrong. Kung ano po ba yung mga leadership style sa ngayon, makikita natin.
ano ba yung mga leaders style natin ngayon na makikita. Yun nga po yung mga different C's na nakita natin. Yung number 1, yung compromising leaders. Yung number 2 naman, yung complaining leaders. Compromising. Bakit po rin compromising? Again, yung compromising, tulad nga po ng sabi ko last time, na yung mga taga Babel, di ba? Ang una pong kasalanan nila, they disobeyed, disobedience. Okay, okay naman kung gusto mong gumawa ng pangalan mo, but balikan mo muna yung una, ano ba yung pananampalataya mo, and don't compromise that para lang palaguin yung pangalan mo. Kaya as a leader, baka gusto mong makilala ka ng ganito, pero you're compromising on your faith. And then yung complaining leaders. Number 3, yung competing leaders. Number 4, yung conspiring. Yung conspiracy. Yung conspira kasi, ibig sabihin kasi ng conspiracy is talagang you're trying to, it's either ikaw yung principal o ikaw yung talagang gumawa nito. But kapag naging party ka, para may sakot-akaran ng isang plano, you're already conspiring. Huwag pa natin gawin yun, magipag-conspire tayo para lang magawa natin yung ating minimity po, kaya para ma-achieve natin yung position. Yun pa yung mga nagiging kadalasan na nangyayari ngayon sa mga leaders, which, kumbaga, di ba, sa politika nga, nagkakaroon ng party-partido para lang iahin mo, para may sa katuparan mo yung sarili mong agenda, which is not really good. Kaya sabi ni Jesus Christ, ito yung mga nangyayari ngayon sa panahon natin. May mga conspiring leaders, may mga corrupting leaders, yung number 5. Yung number 6 naman is may mga coveting leaders. Okay? So ngayon naman, let's be positive. Tignan naman natin sa ating slides. Tignan po natin doon sa slides number dito na sa number 3. Okay na. So let's go now sa ating slides. Tignan po tayo sa ating slides. Sa ating slides naman, what are the ways in which Jesus Christ demonstrated the servant? Nasa slide po tayo ng 45. What are the ways in which Jesus demonstrated the servant leadership model? Ano po ba yung mga paraan na ipinakita ni Jesus yung kanyang pagiging leader? So sabi po dito sa letter A, Jesus demonstrated his servant leadership when he came to earth to be our Savior. Yung kanyang demonstration. Can I ask kung meron po ba kayong alam na instances sa Bible na kung saan makikita po natin na si Jesus Christ ay nagpapakita ng kanyang leadership way, or that nag-demonstrate niya yung kanyang pagiging isang tunay na leader? Meron ba tayong nakita o Bible text or scenario sa Bible nagpapakita na si Jesus Christ o nagpapakita ng kanyang leadership character ng isang pagiging tunay na leader? Doon po sa feeding of 5,000. Is that okay? Paano po niya sabi na yan? Kasi bilang isang leader, di ba, nawalan po sila namumroblema sila sa pagkain ng mga 5,000 na nakinig sa kanya. So as a leader, bilang isang leader, siya, pinakita niya doon yung paano pakainin yung mga tao ng panahon na yun. So, bilang isang himala. So, kasi yung needs, hindi po ba? Bilang isang leader. Tama po yan, hindi lang spiritual. Pero again, I'm not saying na mga leaders kayo, huwag niyo pong bigay yung kinama. Ibig sabihin, siyempre, kung sa panahon natin, kung isang leaders, may nangangailangan din sa ating mga members, take action also. Hindi naman ibig sabihin na
especially yung financial, pero kung wala ka naman financial, so it's either give you some ways, food, kung kaya, di po ba? That's is Opo, also Nayani. as a leader, because kung may member kang nagkakaroon ng problema sa ganung sitwasyon, especially financially, so kung wala silang maibiling pagkain, kung kulang, so why not? It's a great attitude of our leaders. Yeah, I totally Help agree. others. Totoo po yan. Sometimes, kaya nga sa leadership talaga, it will cost your time, Financial your also. treasure, yung treasure mo, saka yung talent. Kasama na rin po Ilalaan yung mo yan. financial. Hindi, Opo, talagang hindi maaalis po yung financial. Kailangan Mga- din po yun. Kung sa treasure yun. kailangan. Kaya time, treasure, lahat ng mga ari-arian. Tapos yung sa talent mo, yung skills mo, yung lahat na ng skills mo, yung oras mo, yung lalaan mo, yung treasure mo, yung kayamanan mo, tsaka yung talent mo, yung skill, yung mga pagpapag-aaralan mo sa buhay, yun din po yung mga i-share mo sa kanila. So, yes, that's right. Jesus Christ meeting their needs. Kasi sabi, pauwi nyo na sila. Hindi, huwag nyo lang silang pauwiin. Bigyan na lang sila ng mga kain. So, that's right. So, kung pagpapakita, pag-demonstrate ng leadership ni Jesus Christ. Nasabi po dito, thank you, Nayani, salamat po. Dito po sa number 1, sabi niya, Welcome po. before Jesus was incarnated, He was in the beginning with the Father, God. John 1:1. Again, bakit? Kasi sinabi niya po, He came to earth to be our Savior. So, in the beginning was God, diba? And in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So, He's God, but He came to be our Savior. And nagpapakita po yun ng pagiging servant. Remember, He was involved in creation. He's the God. He's the creator as well. Siya po ay nag-creator din po. And then He was an equal person in Godhead. And yet, sa likod ng mga yon, He came to earth to be our Savior. And that demonstrates leadership, servant leadership. So, minsan, ang mga karamihan ngayon, yung mga nasa leadership role, nasa authority, they are not reaching out to their subordinates, yung mas mababa po sa kanila. So, pagkos ang nangyayari, yung mga nasa baba, sila pa yung nagkakaroon ng mahirap na access para makausap yung nasa taas. But for a servant leadership, we go down and we reach out sa mga members, sa mga tao. I think si John Maxwell din yung nakita ko isa na sinasabi niya na bago pa siya, kapag siya po ay naimbitahan ng isang event, siya po ay naimbitahan para mag-speak sa isang speaking conference, mga conferences. Talagang dadaan siya sa mga kusina, sa mga behind the scene ng mga tao, at pupunta siya doon at babatiin niya yung mga tao na yan bago siya tuloy pumunta sa kanyang upuan para mag-speak. Okay, minsan he will really make time para batiin yung mga tao sa likod, sa mga behind the scene. And that also demonstrates yung sa pagiging tunay na leader. No? So again, like Jesus Christ, He came. That's how He demonstrated His heart of leadership. And number 2, sabi dito, the actual incarnation itself would have been a humbling experience in and of itself. Yung incarnation na nangyari. God, but He came to be, alam mo yung parang to take the human form is really humbling. It's really humbling experience para maranasan para maging yung He dwelt among us. Yung kaya sabi nga sa John 1:14, diba? The Word became flesh and dwelt among us. That's very humbling. Kaya nga meron yung kanta na He walked where I walk. Because He experienced. Kaya nga sabi dito sa Bible, no temptation has any man na hindi naranasan ni Jesus Christ. That's why He can relate to us. That's why He walked where we walk. He experienced yung mga temptation na dadaanan natin na naranasan niya rin po. Kaya He can relate to us.
That's why, bakit mga managsasabi, bakit kailangan niya pang mag-human form? And that's one of the reasons. He humbled himself para makarelate po sa atin. Just imagine kapag manok yung pinadala, paano tayo makaka-relate sa manok, no? O kaya sa isang animal, o kaya sa isang robot, o kaya sa isang godly being. Hindi tayo makaka-relate. Again, that's how the incarnation itself would have been a humbling experience din sa kanya to take that human form. Okay? Number 3, the manner in which Jesus came to earth further testified of his coming, a servant or rather than a Lord. Yung manner na kung paano siya dumating sa mundo. Paano ba siya dumating? Born of unknown, unmarried teenager instead of a famous princess of world leader. Bakit hindi siya sa mga prinsesa, yung mga mayayaman na class, talagang may class. But isang unmarried teenager, humble woman. And again, born to parents who were quite poor. Bakit hindi sa mga anak ng sa mga prinsip, mga king, mga queen in those time? But sa isang carpentero. Diba? And that shows, that demonstrates kung ano yung puso ng ating Panginoon. Kung hanggang pag-iisipan nyo na talaga mabuti, bakit nga ba talaga, no? Karamihan, dumadaan sila sa mga magandang entrada, sa magandang entrance, sa magandang gusto may pasabog. But here, Jesus Christ came in very humbling experience. Pinili niya sa low-key, kumbaga, born of unknown, born to parents who are quite poor, born in the tiny town of Bethlehem instead of Jerusalem or Rome. No? Sa Bethlehem, dun sa town, maliit na town. Hindi sa Rome na kung saan nandun yung mga pumapayagpag, ang mga magagandang statues and buildings. Born in stable instead of a palace. Diba? Doon sa may kainan ng sa barn, kasama yung mga tupa, yung mga hayop doon, hindi sa palasyo. It's really a humbling experience. Talagang makikita mo na kung kung ikaw ay pagtatanto mo, bakit nga talaga siya dumaan doon sa way na gano'n. But again, dito natin na-realize na, wow, kung bakit siya doon dumaan, ito na, ang isang reason. Pinag-aralan po natin about leadership. And this is how he demonstrated na siya po ay may puso, not to be served, but to serve people. Okay? Greeted by shepherds instead of by royalty. Diba? Karamihan natin, nakikita natin sa mga kasalan, o kaya sa may mga red carpet, yung mga presidents po natin. Pag may mga pagbibisita, may mga sundalo na nagbibigay ng respeto, may mga espada, cross, and everything, para lang i-welcome yung isang kilalang tao. But again, here, he came greeted by shepherds. Hindi po ng mga royalty na may mga armas or mga malaking welcome, bonggang welcome, but it's all greeted by shepherds. All right? Next one, Jesus demonstrated his servant leadership when he ministered to others in his own time of need. So Jesus Christ, kahit na po siya ay talagang nangangailangan, even sa po ay time of need, but he will still choose to serve people. Let me basahin ko po sa inyo yung Matthew 14. Kung pero kung may magbasa ng Matthew 14, 13 to 14. Basahin lang natin. Konting verse lang yan. Matthew 14, 13 to 14. Okay, basahin ko para sa atin. When Jesus heard, okay, basahin ko sa Tagalog. 13 to 14. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, thank you, Adilab. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila naglakad, papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Habag siya sa kanila, kaya pinagaling niya ang mga may sakit ang dala niya. Now, there is something na character ni Jesus Christ is a man of compassion.
when we say compassion, hindi, you don't just feel sorry. No? Pag may nakita ka, you feel, sorry naman sa'yo. But si Jesus Christ, yung may compassion. Pag sinabi natin compassion, may action. Pag may nakita ka, may nakabagan ka, but you will really make a way to help that person, to really make a way. Hindi man siguro, sa maliit na kakayahan na kaya mo, you will really help the person. And tayo din, as much as possible, yun na nabanggit nila Ani, wala man tayong financial, pero in any way that you will be able to provide the need of that person. Kung ano pa yung mga paraanan o kaya yung kapasidad na meron ka, do it. No? I remember nung ako po, pagkatapos po ng church namin doon sa church na nag-servant ko dito sa Japan, nalala ko may nakita akong street, yung mga tao sa lansangan, yung mga palaboy, yung tawag doon sa mga street, lansangan, yung mga wala pong homeless, ayan, tama yung mga homeless. At least dito sa Japan, may mga homeless din po. Yun nga lang talaga hindi rampant tulad sa atin. But dito, may mga homeless din. And, I'm just sharing this, not to brag, pero nakita way na ako'y nakabagan. And then, sabi ko, dinalan ko lang, pero talagang hindi ako tinigilan ng aking tinigilan ng aking puso, alam mo yung parang kinakatok ko ng Panginoon. So, sabi ko, I should make a way na kahit na hindi man malaki o anong paraan, but do something para sa homeless na to. Hindi pa ako laging ganito, but still sa akin, sa pagbibigay, depende talaga sa leading sa akin. Naramdaman ko yung ako'y talagang kinakatok na Panginoon, talagang gagalaw at gagalaw. So again, nung naramdaman ko yun, nalagpasan ko na, medyo malayo na ako, pero nandun pa rin kinakatok pa rin ako ng Panginoon. So I guess sabi ko, ito na yan. Kaya binalikan ko and I made a way para at least kahit paano matulungan ng tao niya. Again, like Jesus Christ, meron po siyang compassion. And it's very important sa atin din na let's not forget kaya nga sinasabi rin po dun sa itong tunay na relihiyon dun sa Bible mo. Huwag natin kalimutan yung mga taong ito, yung mga walang kapasidad. And kung tayo may kaparaanan tayo, saan mang paraan, tulad sinabi natin na Ani, hindi mo sa finances, marami pong paraan para tayo po makapag-provide o kaya makatulong pangailangan ng ating mga mentor. And again, it's inevitable. Tulad nga po kami sinabi na Ani kanina na kasama dyan yung oras, yung pera mo, yung mga talent mo, yung skills mo. And that is part of leadership. And next one, letter C. Jesus demonstrated his servant leadership when he washed the feet of the disciples. Di ba? Alam po natin ito yung kwento ni Jesus Christ when Jesus Christ washed the feet of the disciples. Hindi ko lang kung hindi ko lang kung nagawa niyo na po ito. Minsan may mga ganitong mga ceremony o kaya minsan may mga retreat, may mga youth gathering or mga overnight prayer. Minsan may ginagawa ito mga ito. But again, in those time, alam po natin yung paa, yung pinakamaraming parte ng kawan ng tao in those time. Kasi pag travel wala naman pong sakyan noon, o bisikleta, but talagang manual, kadalakan yung ginagawa po nila. Yun po yung naroraman laging narurumihan. And for someone, a leader, a teacher, someone na kinukonsider po nilang tinitingnan nilang bilang rabbi, no? Someone si Jesus Christ na kinikilala nila na magandang sinasabi niya with authority yung kanyang word, talagang may laman yung kanyang mga salita. Here he comes. Pinidemonstrate na po ulit na hugasan yung mga paa ng kanyang mga disciples. Kaya nga sabi ni Peter, wag Lord, di ba? Huwag mong hugasan po. Kasi because in those time, it's still mababa talagang tignan ng isang tao na parang you are as my teacher. Ikaw bilang aking teacher, bilang aking guru, bilang aking boss, tapos huhugasan mo yung aking paa. It's really nakakahiya. Kumbaga, hindi katanggap-tanggap. Ano nila.
But again, here, dinemonstrate ni Jesus Christ ang kanyang heart to serve. Again, because ulit-ulit ang kata dito, parang plaka na po na sinasabi ko na ito po yung heart of leadership. Servant heart. And dito sa ating slide, Jesus knew that all things had been given into his hands. Kapag ating babalikan po yun, ano po bang ibig sabihin dito sa leadership? Again, Jesus knew that all things had been given into his hands. Lahat ng authority nasa kanya. And who am I? Parang kumbaga, ako nasa akin lahat ng authority. But here I am, demonstrating, lowering down myself. Binababa ko yung aking sarili. Tinanggal ko yung kwalya. Diba? Kaya nga, you laid aside your majesty. Laid aside your majesty. Gave up everything for me. Took off the robe. Sign of a sign of, hindi ibig sabihin natanggal yung pagka-Diyos niya, but he demonstrated it. Diba? And then, as a result, he could have thought to the meaning, diba? Nakakababa naman to. But it's an act of lowering himself to such a task para magampanan yung kanyang tungkulin na mag-serve, siya na mag-serve. Because number 2, sabi niya, Jesus knew that he had come from God and that he was going to God. Slide natin. Nasa slide 14, 50, 50 na po tayo. Slides 50. So Jesus knew that he was that he had come from God and that he was going to God. As a result, he could have concluded that I have nothing to gain but impressing on the one. Wait, natin yung slide. Nakita niyo po. Ano ba yan natin? Malayo ka na po ata. Okay, sige, tuloy na lang natin. Basahin ko lang po dito. Kung may slides po kayo sa bahay, sinend ko naman po sa inyo, no? O page. Basahin nyo na lang po pag kayo po ay may free time. For now, let's just discuss for a while. Jesus knew that he had come from God and that he was going to God. And as a result, he could have concluded, I have nothing to gain. Bakit ko pa ito gagawin? Kung gain lang yung pag-uusapan bilang leader, minsan yun ang pwede natin isipin eh. Bakit ko ba gagawin to? Why will I do this? You know? Kumbaga pag leader tayo, ang isip natin na may papapala ba ako dito? Kung may mapapala ako, sige gagawin ko. Yun yung leader, maling pananaw bilang sa leader. As Jesus Christ, demonstrate na po na pwede niyang sabihin, actually, bakit ko ito gagawin? Bakit ko hugasan yung mga panyo ang dudumi? Dudumiyot, di ba? Kasi nga, yun po yung pinakamaraming parte ng katawan nila. In those times. So, bakit ko ito gagawin? Wala naman ako mapapala. Why? Again, it's a demonstration. Dine-demonstrate ko ni Jesus Christ sa atin, para po sa mga future leaders, para po sa kanyang mga minimento, sa kanyang mga disciples to show what is the heart of a leader. Right? So here, hindi po para impress ang kanyang mga disciples, but to really demonstrate. So number 3, Jesus knew that he was about to be betrayed. As a result, he could have been delusional and bitter, thinking that the object of his attention was unworthy. Jesus taught his disciples that the act of serving is not dependent upon who we are, where we are going, or the worthiness of the object of our salvation. You know, alam naman ni Jesus Christ na siya po ay mabibetray. Bakit ko pa ito gagawin? Bakit, okay, dun po sa dating slide natin. Dun po sa previous slide. Okay, Jesus knew that he was to be betrayed. Alam niya. So, bakit ko pa ito gagawin? Bakit ko pa i-demonstrate sa kanya? Bakit ko hugasan? Pwede naman siya maging bitter. Kaya nga sabi niya, he could have been delusional and bitter. Para sabihin na, kayo naman yung mag-betray sa akin eh. Tatakbuhan niyo naman ako eh. You will doubt.
Kaya, bakit ko pa ito gagawin? Unworthy. The object of his attention was unworthy. Yung mga taong ito is, bakit ko pa sila pagsisilbihan? Pwede niyang i-reason out yun. Again, hindi niya po sinabi, hindi niya po ginawa yan. But still, he demonstrated yung pagiging isang servant. Jesus taught his disciples, tinuruan niya kanyang mga disciples that the act of serving is not dependent upon who we are. Hindi po nakadepende ang pag-serve mo sa mga mini-mentor mo, sa mga taong nililid mo. Hindi po nakadepende sa kanila. Kaya gagawin mo sa kanila ito dahil mababait sila sa'yo, dahil mabuti sila sa'yo, kaya dahil kung masama naman sila, hindi mo naman gagawin sa kanila yung pag-serve mo. Hindi po ganun yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, iiwan siya ng mga disciples, di ba? Si John nga lang po yung nandun sa naiiwan. Yung iba, nag-doubt. Si Peter, binetray siya. Ay, si Judas, binetray siya. Si Peter naman, dininay siya. Yung iba, nag-doubt. Yung iba, nagtago na. Baka sila din po yung sumunod, mamatay. Kaya nilak na rin sa sarili nila sa isang kwarto na talagang walang makapasok. So, ang preserve is not dependent kung sa tao na pagsisilbihan mo. Yung sabi dyan, it's not dependent upon who we are, where we are going, or the worthiness of the object of our service. Meron ba akong kukuha dito? Meron ba akong magigain dito? Hindi yun ang object ng service natin. But the object of our service is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? And letter D, may katulad ko yan, it's dependent upon our relationship to God and the fact that we were bought with the price and then our own. So yan po, dyan mo nakabase yung ating pag-deserve sa mga tao. Yan dyan mo nakabase kung bakit po tayo nag-minister, kung bakit po tayo deserve sa church, o kung bakit po tayo nag-mentor, bakit natin ito ginagawa. Kasi po nakadepende sa ating relasyon sa Panginoon. And the fact, katunayan, na tayo po ay binili din ng Panginoon at naalala niyo po ba yung dulos na tayo ay binili na ng Panginoon. Pagmamayari tayo ng Panginoon. Yun yung the reason why. Yung next slide, sabihin natin yan. Yan po next slide yan natin. And it's dependent upon our relationship to God and yung katunayan, the fact that we were bought with a price. We are not our own. It's not our own. Simply to say, it's for the Lord Jesus Christ. It's for God. And lastly, Jesus demonstrated his servant leadership when he laid down his life. He laid down his life. Mind you, Christ has the power to lay down his life, to give his life, and also to take back his life. Kapangyarihan siyang i-lay down, may kapangyarihan siyang i-take out na buhay yung sarili. So, again, kaya niyang buhay pero hindi niya choose na buhay yung sarili niya. Winate niya, hinintay niya yung day, yung 3 days na yun, to fulfill the prophecy, the promises of God. Okay, now, again, Jesus laid his life down in 2 ways. Paano niya po ba nilay down, inilaan ang kanyang buhay para sa atin? He lived for people, he died for people. Oh, galing na. Tayo po ba, willing po ba tayo mamatay para sa mga tao at mabuhay para sa mga tao? Kasi ganyan demonstrate ni Jesus Christ. Ganyan katindi yung buhay ng isang pagiging leader, yung modelo natin si Jesus Christ. He lived for people and he died for people. And kapag tatanungin ko po kayo, siguro sabihin niyo sa akin, handa po ba kayo mamatay para sa mga tao? Handa po ba kayong isugal yung buhay niyo, ibigay yung buhay niyo para sa mga tao? Kaya niyo po ba? Masabi niyo po ba kayo na kayo po ay mabubuhay? Parang si Ninoy lang, no? Na worth dying for yung mga tao sa kanya. Okay lang na mamatay yung mga tao para kay Ninoy daw. Kayo po ba? Kung tatanong kayo, handa po ba kayo mamatay para sa mga tao? Para sa mga nililid niyo, para sa mga siniserve niyo? Perhaps sabihin sa akin, baka mahirap. No? O naman, diba? Mahirap. Lalo na pag yung tao yun, alam mo, napakasama. O kaya alam mo may
ang problema. Pero again, di ba, ang pag-serve daw, hindi yung nakabase doon sa mga tao. Pero ang pag-serve mo, nakabase yan kay God. Hindi, kaya hindi mo pwedeng sabihin, masama naman yung tao, kaya parang hindi ako pwedeng mamatay para sa kanya. Kasi sabi ni Christ is, nakadepende yan sa relasyon sa Panginoon, nakadepende yan sa object ng kung bakit mo ba ginagawa, bakit ka pag-serve. The object is God Himself. And yes, pag literal na sasabihin natin, live for people, mabuhay ka para sa mga tao, tapos mamatay ka para sa mga tao, talagang mahirap tingnan o kahit tanggapin. Pero pagdating talaga natin, pag kaya sinabi doon, ang buhay natin is we are dead and si Jesus Christ na ang nabubuhay sa atin. And hindi naman tayo nilalagay ni Lord doon sa sitwasyon na yun talagang what it means is really a sold out, a poured out life when we serve people. Let's give it all. Let's give it all. Alright, so nag-extend na po tayo ng 3 minutes. Let's have a 5 minutes break. Balik po tayo. Balik ko po sa ating MC. I'm having more accountable, more responsible. And that's I think pati dun sa nag-attended po ata na sikin ako ng pag-aaral. I'm really encouraged na really habang natin isayangin yung opportunity. Let's engage, involve, and let's try our best. Participate, engage, listen, be active, learn. May on time din po tayo. Let's be on time. Alright. So back sa ating pag-aralan, apat po yung pinakita. Tama lahat ng kanina lang. Okay, choose price. Yun nga, okay, I understand po yung mga nasa-Pilipinas. I don't know kung connection ko ba o yung connection nyo. Ang Shopee. Brother Mail Shopee po. Hindi ko alam. Sige, tingnan natin. Check natin. Okay na po ba? Shopee pa Okay rin? na po yan. Okay na po. Alright, summarize natin yung ating napag-aralan so far about the qualities, about yung how did Jesus Christ demonstrated yung kanyang pagiging leader. Number 1, yung word na humility. Yan yung ating makikita. Sa ating lahat na diniscuss kanina, yung slides, binasa ko lang natin kanina yung mga slides. Kapag ating babalikan, sa summarize, yung ating na-discuss, number 1 is humility. Alright? Tandaan po natin yan. From son to servant. From son to servant. He came to earth to be our Savior. Humbleness, humility. Yung number 2, yung selflessness ni Jesus Christ. Nagiging selflessness. Hindi po yung ibig sabihin niya na iniisip mo na mababa kang tao. But it means na iniisip mo lang yung kahalagahan, yung value ng ibang tao more than sa'yo. Tandaan po natin, hindi po ibig sabihin na titignan mo yung sarili mo bilang mababang tao. Selflessness, hindi po yung selflessness. But yung selflessness is iniisip mo yung kapakanan ng iba sa mga taong you are serving. Hindi ibig sabihin nun no, to think yourself less. But it means you put others first. Number 3, servanthood. And then yung kanyang puso again, to servanthood. To serve people. And last one, yung sacrifice. Nandun sa kanya yung word na sacrifice. He lived for people and he died for people. All right, now let's proceed. What
qualities, dito na po tayo sa qualities. What qualities in Jesus made it possible for him to live the servant model? So yung mga sa ating mga previous discussion, nakita po natin yung mga negative, no? To highlight the positive. But this time, naman po natin yung mga positive side. And what qualities in Jesus made it possible for him to live the servant model? Qualities naman ni Jesus Christ ngayon. So here, Paul gives insight to this in Philippians chapter 2, verse 1 to 4. Sige, basahin po natin yung Philippians 2, verse 1 to 4. Filipos 2 verse 1 to 4, kuya. Yes, thank you. Filipos 2 verse, ano to ulit? 1 to 4. So, ayan sabi niya dito. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa iyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Amen. Nakamute ka siguro, Kuya Mel. Sa napakaganda ng sinabi niya sa verse 1 sa Tagalog. Sabi, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Tandaan po natin yan, na apart from Christ, wala pong tunay na kasiglahan. Pag ikaw ay wala kay Kristo, kaya nasabi mo sa akin na ikaw ay masigla, ikaw ay may kapayapaan, wala pong tunay na kapayapaan pag wala si Kristo sa buhay mo. Yun po yung real po, yun po yung realidad. Na nasa leader, kailangan po ating tandaan yan. Sometimes nagko-compromise tayo. Ay, maligaya siya, buti pa siya, blessed, buti pa siya, ganito. Pero kapag wala sa kanya si Kristo, hindi natin masasabi na tunay na kaligayahan niya. Sa mundong ito, dalawa lang yan. It's either you're in Christ or you are or Christ not in you. Kumbaga, life or death lang yung sitwasyon natin sa mundong ito. Walang tunay na buhay kapag wala po si Kristo sa buhay mo. Yun yung real talk. Yan talaga yung realidad. And then, merong kaaliwan ng pag-ibig, merong pagkikisa ng Espiritu Santo, at merong kagandang loob at malasakit para sa isa't isa. Maganda sinabi sa akin sa English. Naintindihan ko siya sa English. Sabi niya, if you have any encouragement, kung meron talaga kayong pagpapalakas, kung talagang kayo ay may tunay na kasiglahan, dapat yung kasiglahan mo na yan is nanggagaling yun dahil ikaw ay united with Christ. Diba? Kung any comfort na may nararanasan kang comfort sa buhay mo, dapat yan is comfort from His love. Sabi niya, if any comfort from His love, diba? If any common sharing in the Spirit, tayo, bakit po tayo may sharing? Bakit po tayo may commonality? Bakit po mayroon tayo pagkakaisa? Dahil kay Kristo nilabubuhay sa buhay mo, sa puso mo. Dahil ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Kaya meron tayong unity, sharing in the Spirit. If any tenderness and compassion, sabi niya, then make my joy complete. To encouragement to ni Paul sa church. No? Then let's make it complete. I-complete natin. Sa verse sabi, lubusin natin ngayon ang ating kagalakan. Magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Now, dito naman kaya na-open po yung Philippians 2
ito po yung sa Philippians 2:1-4 dahil dito, there were qualities that Jesus did not have selfish ambition. Yes, sinabi dyan, sa verse 3, nag-start na sa verse 3, sabi dyan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyo maging tanyag sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ang ibig sabihin ko sa verse 3, value others above yourself. You did not have selfish ambition. This means that he did not work to advance himself. Di ba sabi nga po ni Zig Ziglar, isa siyang kanyang na motivator. Sabi niya, if you want to achieve your goals sa buhay mo, help others achieve their goals. Kung gusto mong makuha, o kung gusto mong ma-achieve yung mga goals mo, tulungan mo yung ibang tao na ma-achieve din nila yung kanilang mga goals sa buhay. Sabi niya pa na, if you help others get what they want, pag tinulungan mo iba na makuha nila yung gusto nila, you will get what you want. Ikaw din mismo, you will get what you want. You help others. Basahin ko lang dito sa English. Sabi niya na do nothing out of selfish ambition. Eh, sabi sa verse 3. Dito sabi niya, he did not have selfish ambition. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. You give value. Ano ba ibig sabihin ng value, yung pagpapahalaga sa tao? Paano ba natin pinapakita yung pagpapahalaga? Sometimes we do the extra mile. Hindi lang natin ibigay. Kumbaga sa negosyo, ano ba tayo magbigay ng value sa negosyo? Pag sa negosyo, may nagsabi na yung kapag ikaw ay may negosyo, tapos yung katabi mong negosyo, nagbibenta siya ng halo-halo. Tapos ikaw naman, nagbibenta ka ng halo-halo, negosyante ka. Ayan, negosyante ang tawag yan. Halo-halo binibenta niya, ikaw rin halo-halo din. Pero kapag ikaw ay isang entrepreneur, kapag you give value, ibig sabihin yan, kapag kahit na naghalo-halo yung isang tao, yung katabi mo, ikaw naman halo-halo. But how do you give value to people? Ibig sabihin, you offer additional free delivery, sa bahay nila. So you give value. Hindi mo na pinapahirapan yung mga customers para pumunta sa'yo. See, kaya ang relationship applicable sa business, applicable sa lahat din na aspect ng ating buhay. Sa church, paano naman sa church? Sa ating mga members, sa ating mga mentor, how do we give value to them? Of course, ito, one way of giving value is ito, tinuturo natin sa kanila how are they going to be a leader. Hindi lang tayo nag-stick doon sa isang level, but we also give them opportunity to serve. In that way, we give value to them. Diba, sinasama natin sila sa mga conferences. Hindi lang ikaw na leader yung pupunta sa mga conference. So how do you give value? Sinasama mo sila para sila ay mag-aral din. That's how we give value. Kumbaga may mga sa mga retreat. Diba? We offer retreats. We offer yung mga recognition ng mga members. We acknowledge them. We acknowledge their effort. Yun. In that way, we are giving value to them. Alright? So again, and sa lahat po ng ating gagawin, it's not really it's not out of selfish ambition. Talagang iniisip na para na may hidden motive ka or hidden agenda. Then sabi po sa verse 4, not looking up to your own interests, again, same thing din po, but interests of others. Kaya nga, hindi value others above yourself. Right, next slides natin. Si Nairos, meron po rin tanong?
Meron lang akong anak, pasensya na kayo yung boses ko may lagnat ako ngayon eh. Halimbawa katulad niyan, value others than yourselves, no? So, ginagawa mo lahat, no? Pinapakita mo yung interest mo para sa ikabubuti ng lahat doon sa church o doon sa grupo, no? Pero they don't mind how you value them. O yung bang binabaliwala lang nila, ganun. Paano? Di ba minsan nakaka-turn off din yung ganun, yung binabaliwala na nila ang ginagawa mo. Pero yung puso mo, ang gusto mo yung ikabubuti ng lahat. Salamat po na sa yung magandang tanong. Sige, bigyan po natin ng chance yung iba para based sa inyong mga experience, how do you deal this kind of people? Amen Sige, po. So, ayun po, no. Ako po dati dumating din po ako sa part na ganun po. Yung parang ginawa mo na yung the best mo para sa kanila. Tapos parang hindi nila na-appreciate, hindi nila hindi nila nakikita. At nakikita nila pero binabaliwala nila. Pero yung ginawa ko lang po is nag-continue po ako na na tawag doon, na gawin yung yung pinapagawa sa akin ng Lord. Tapos inano ko po, yung parang mas lalo ko po na kinikilala yung bawat isa sa kanila. Parang one ko sila, kinakausap ko sila na yung dalawa lang kami para malaman ko yung yung situation niya. Parang kinukuha ko po yung loob nila, mapalapit ako sa kanila. Tapos until the end, naging maayos po. Yung parang po, yung naging maayos po. So, yung nangyayari po ngayon is hindi po to si evangelism until now po. So, disciple ko po ngayon is na po, yan doon na po talaga yung na-appreciate na nila at nakikinig na sila kasi parating na sinasabi sa akin. Humingi din sila ng tawad kasi dati daw, hindi daw nila na-appreciate yung ginagawa ko. Parang yung tawag yun, parang tawag yun, parang hindi daw sila nakikinig sa sa akin. Pero andun talaga yung nagpasalamat sila kasi hindi daw ako sumuko sa kanila. So, ngayon po, napaka-praise God po talaga kasi andun na po talaga nag-grow na sila. So, yun na po yung akin na is kailangan mo na talaga continue and then mas lalo kang mapalapit sila sa kanila, kilalanin mo yung mga sabi nga di ba, ni Brother Mel, yung before natin na na topic is kailangan hindi mo talaga yung ibang tao hangga't hindi mo talaga sila makilala. Pag nakilala mo sila, doon ka talaga papasok po para makuha mo talaga yung loob po nila. So, yun lang po yung akin po, Yamil. Bern, Nakamute ka, kuya. isang bagsak po para kay Ate Love. Thank you, Ate Love. And yung iba, ano pong solusyon natin para kay Nay Rose? Si Nay Annie. Ay, sorry, akala ko hands up, hindi pa palakpak pala yan. Yan. Alright. Oh, I agree. I agree doon kay Ate Love. Yung word na gusto kong i-highlight, yung word na continue. As long as you know. Of course, in general speaking, una sa lahat talaga, mag-reflect ka. Are you really giving value? Diba? Sabihin na natin, malinis yung contention natin, and that's really our intention, and that's sometimes yung intention natin is okay, pero yung way natin is not that okay. Pero kapag talaga nag-self-evaluate na tayo na okay naman talaga, okay yung intention mo, okay yung ginagawa mo, but still, hindi po nila pinapahalagahan yung ginagawa mo, then sa second step ka na pumunta na continue. Pagpatuloy mo. And then sa third step, talagang minsan may mga tao talaga na hindi pa siya parte ng journey mo. Hindi ko ibig sabihin na kailangan mong sumuko sa journey mo. Pero sa mga tao, sabi ko nga po sa inyo before, punta ka ng Baclaran, sila pupunta ng ibang way, sasakay sila sa sasakyan, sa train mo, sa bus mo. May time talaga na sometimes hindi talaga yun yung rota nila. But for you, you have to just keep on. Kung naniniwala ka sa in-offer mo, sa value na binibigay mo, and again, yung value na yun na binibigay natin is
Why do we give value? Because ang value naman talaga natin is kay God, yung pag natin yung lahat ng ginagawa is for God, di ba? And okay, I just wanna highlight yung sinabi natin na continue. Si Ate Gia din, sabi niya, continue to do your part, do it always for the glory of God. God always appreciate us. Pero talagang in reality, nakaka-discourage, nakaka-disappoint, di ba? Hindi nila binavalue yung ginagawa mo. I remember when I was a part of ng worship team noon, talagang lagi akong on time, lagi akong sineset up, kulang na lang talaga, hawakan nila yung mic, kumanta lang sila, kulang na lang, tugtugin na lang yung gitara, na timplado ko na yung bass, yung piano, lahat inihanda ko na. Kulang lang talaga, dumating lang sila, nandun lang sila. And everything was set, everything was talaga nasa up ko na lahat. Pero, minsan talaga hindi nila ma-appreciate yung ginagawa mo. Pero pag titignan mo natin, you look back, ang nag-grow, ikaw, sila, madadala nila yung attitude na yun sa ibang mga lugar, sa ibang mga opportunity, at siguro yun yung mag-open sa mga mata nila na, ganito pala yung gusto ituro sa akin ni Kuya Mel noon o kaya ni Ate, ni Nay Rose noon. Diba sa evangelism nga, kailangan 7 times. Sineran mo, hindi, wala, parang binarat ka lang. Sineran ng isa, wala pa rin. Sineran ng isa, wala pa rin. Sineran ng pastor mo, wala pa rin. Sineran ng... Tapos yung isa lang na Janet, yung isa lang na maintenance doon sa church niyo, nag-share sa kanya. Doon, tumalam. See? You'll never know. Pero dapat ikaw, continue lang. Pero naintindihan man, kaya talagang reality yun. No? Hindi na ma-appreciate man. Tsaka gawin natin, minister natin, even if no recognition sa ibang tao. Gawin natin ito for God's glory. Totoo yun, totoo yun. Kasi naranasan ko, i-share ko lang yung experience ko, no. So, nung unang-una na iano ko yung ministry ko, yung sa women's ministry, tunay na they don't value what I'm doing, no. Pero ang motibo ko ay para sa ikagaganda, para sa ikabubuti ng mga kababaihan kasi nakikita ko yung mga kababaihan na medyo hindi maganda, no? So kadalasan naman hindi naman sa pag-aano, kadalasan sa church. Madalas na ang problema ng church ay ang mga kababaihan, di ba? Dahil sa tang, ganun. So nung una, hindi maging yung mga pastor, pumayag yung mga pastors ko dati na iporso ko itong women's ministry, itong online namin na women's prayer and devotion namin. So nung una, parang they don't mind enough, no? Hindi nila wala silang pakialam, even yung mga pastor ko, hindi man lang nila ako yung bang I cannot lean on them, walang tulong na natatanggap ko. Pero nung after how many months na ipinurso ko ito, so praise God, I prayed enough, umiyak ako, iniiyak ko ito, pero nagpatuloy ako dahil sabi ko, Lord, ginagawa ko ito hindi para sa aking sarili, kundi para sa iglesia. Kaya nagpatuloy ako, ginawa ko ang lahat. So, praise God, dahil ngayon nila nakikita yung value dahil nakita nila yung improvement ng bawat kababaihan ngayon dito. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung hindi ako, yung sabi ni Lovelyn na continue, wag kang huminto. No, wag kang huminto, go on. So maraming salamat sa Panginoon dahil tunay nga na pag nakikita nila yung sinasabi mo na ginagawa mo, tunay na so show them by example, ibig sabihin, yung influence, iyaano mo sa kanila na influensahan mo sila sa kung ano man yung ginagawa mo, kung ano man yung motibo mo kung bakit mo ginagawa ito. Kaya praise God dahil sa ngayon mayroon na kami mag-aapat na taon na yung ministry namin. So nagkaroon ng anak yung morning prayer and devotion namin ng 5:30 in the morning. So praise God, talagang maraming salamat sa Panginoon dahil doon nakita ko yung growth ng bawat kababaihan na nakakasama ko dito sa ministry namin. So yun, hindi ko inaangking yung glory, but it is all glory to God. Dahil ibinigay niya sa akin yung pagkakataon na yon para mapaglingkuran ko siya. Amen.
Alright, amen. Thank you, Nairos. No? Again, yung word na, yung gusto ko lang highlight yung word din ni Nairos doon, na continue, and then pagpatuloy, and then yung nabanggit niya po kanina na in the end, na-realize nila, ganito pala. Yeah, sometimes yung mga ginagawa natin ngayon, hindi mo makikita yung bunga. Si Jesus Christ nga, tinakbuhan siya sa ginawa niya. Sa lahat ng mga, hindi nila na-realize yun until noong resurrection na. Until nung dumating na yung Holy Spirit sa book of Acts. Doon na talaga nagkaroon ng empowerment, na handa sila talagang mamatay para sa ginagawa nila. Doon nila na-realize na ito na yun, ang pangako ng Panginoon. Doon nila na-open yung mga mata nila. Yung panahon pa ng time ni Jesus Christ, wala. Denial, iba yung kanilang mindset doon sa kingdom of God. Diba? Nung namatay si Christ, nagsitago sila, nilock nila yung sarili nila sa isang dark room para walang makakilala sa kanila. Until now, hinihintay nila, totoo ba to? Si John the Baptist, is he the one? Siya ba yung pinadala? Yung mga disciples, bakit sila nagtago? Nagtago sila sa kanilang buhay. Yung mga tao dun sa Damascus, sabi nila, nag-doubt sila. Si Thomas, nag-doubt. Lahat yung mga yun, pare-pare silang doubt nila na siya ba? Is he the one? Siya ba yung Messiah? Bakit ganito? Bakit siya namatay kung siya yung Messiah? Kasi iba yung kanilang understanding. Nangyari lang talaga, naging martyr silang lahat. Yun na yung pangako, yung book of Acts sa Holy Spirit. Nangyari yung empowerment sa nila. But again, hindi nila na-realize yun until nangyari yun. So sometimes yung ginawa ni Christ lahat yun, wala, hindi na naintindihan yun. In fact, even yung washing the feet, naranasan ko yun. Pero hindi ko, sabing ganun nung pastor namin, kasi nga, ang tawag nila sa akin dito, Donya, yun ang tinatawag nila sa akin. Donya, nagawa mo yun. So, nagawa ko yun dahil isang gabi may practice kami sa church. Dumating yung isang kasamahan namin yun na hindi ko alam na mayroon siyang sama ng loob sa akin. No? Dumating siya, yung tumaas yung presyon niya. So ang ginawa ko, nagpainit agad ako ng tubig, inilagay ko sa planggana at doon inano ko yung paa niya, then tuloy na nawinas ko yung paa niya, no. So sabing ganun nung natapos yun, wag mong gagawin yan, marumi. Ganon sila. At yung tao naman, yung kapatid na yun, ay napawash yung feet niya. Pero sabi ko, kailangan natin gawin ito para bumaba yung presyon mo. First aid ito para bumaba yung presyon mo. Then, ginawa ko yun, hinugasan ko yung paa niya. Nung natapos ko yun, kinaumagahan, kinausap ako ng pastor ko. Sabi niya, ginawa mo yun, Donya, hindi mo ba alam na maraming sinasabing mali sa iyo, yung sinisiraan ka niya. Sabi ko, hayaan mo na, pastor. Sabi ko gano'n, ginawa ko yun para sa ikabubuti niya. Sabi ko gano'n sa kanya. So, hindi ko ginawa na kilalanin niya ako, pero ginawa ko yun para sa ikabubuti niya. So, doon mula naman noon, yung ginawa kong yun doon sa taong yun, doon sa kapatiran na yun. So, kinilala niya na yun pala kahit na marumi, hindi ako nangingimi na gagawin yun para sa ikabubuti niya. Amen. Again, yung object ng ating we serve people, hindi dahil kung sino sila. We serve them dahil kung ano yung relasyon mo sa Panginoon at kung sino ang Panginoon sa'yo. Kasi kapag tao yung isipin mo, talagang ayaw mong gawin. Right? Anyway, tapusin lang natin to from 1 to 3. And after that, kung magkakaroon tayo ng question and answer, tuloy natin yung ating katanungan. Or ako naman po yung magtatanong sa inyo. Wala kayong katanungan. Okay, number 2, no? Usapan pa rin po natin yung qualities ni Jesus Christ. Yung bakit siya nagkaroon ng servant heart. Again, yung number 1, he did not have selfish ambition para sa kanyang pansarili. Number 2, he did not have the desire for personal prestige. Makilala siya, respetuhin siya, para makilala yung kanyang pangalan, para yung mga tao palakpakan siya. Diba? Hindi siya nagsiserve para makuha niya yung pagkikilala na yon, yung palakpak ng mga tao. Hindi siya nag-serve, hindi niya ginawa yung kanyang ginawa para hangaan siya ng mga tao, palakpakan siya ng mga tao.
respetuhan siya ng mga tao. Hindi niya ginawa yan. Eh, hindi para siya ay sumikat. Eh, he did not have the desire. Wala siya. Number 3, he did not focus on what was in it for him. Hindi niya finokus yung, ano ba to para sa akin? Ano bang may dudulot ito para sa akin? Hindi niya inisip yung gano'n. Hindi siya nag-serve na gano'n. Hindi siya nag-serve na gano'n yung intention niya. Meron ba itong magagawa para sa akin? Bago ko magsilbihan itong mga taong ito, isipin ko muna kung meron akong mapapala dito. Hindi niya po yun ang inisip niya. Alright? So, sabi po dito, when you are thinking about what is in it for you, it's difficult to think of other people and their interests. Kaya ang isipin po natin talaga, wag po natin isipin yun kung ano po mapapala natin. Isipin lang po natin kung sino nakabase po yan sa ating relasyon sa Panginoon. Alright? So, again, tutuloy po natin next time yung sa letter D. But let's have a patuloy po ating discussion doon. Patuloy po natin sa mga practical na bagay pagdating po sa leadership. Siguro ito, sa inyong mga experience, tuloy ko lang po yung mga tanong din po ni Nainoki. Paano ba natin sa mga, kung meron po tayong mga members, kung meron po tayong mga mentor na may mga maraming excuses, how do you deal with those kind of people? Paano po natin i-deal yung mga taong may mga excuses? Ano po ba yung, kapag di ba mayroon kayong gathering, o kaya mayroon kayong mini-mentoran, o kaya mga small group, how do you deal with excuses? Na-encounter niyo po ba yan? May mga excuses sa mga, ay, pasensya na po kasi ganito. Paano yung dinidil yun? Yung mga church, sa church nyo, sa... Mahirap po, brother, kasi yung pong dito sa pagdidil, maraming mga excuse, lalo na pag mag-e-LG na. Kami, Tita Ani, pwede, hindi mo na ako ng LG. Sabi ko, bakit? Kasi may pupuntahan ako. Saan ka pupunta? Kasi may pinapagawa yung, mayroon daw importanteng pupuntahan. So, hindi mo na masabing, hindi mo naman masabi na, na pigilan. Eh, kasi po, siyempre kami, kanya-kanya namang work po dito. May kanya-kanya rin po. So, for me, sasabihan ko na lang, so, next LG meeting ulit. Sabi ko naman, sis, baka naman may pupuntahan ka na naman. Kinuwan ko na, sa kanya naman pupunta. Pabiro lang. Ang ginagawa ko, medyo alam naman ni Sister Beng, ako mabiro eh. Saan ka na naman pupunta, madam? May mga ganung senaryo na binibiro ko. Baka lang, hindi na. Sabi gano'n. So, gano'n lang po ako kapag konting walang biro sa mga, yung ba yung humor na para sa atin. Masaya rin po kasi pag medyo lagi kayong nakangiti, nakatawa sa kanila. So, na-encourage naman po sa gano'n kasi gano'n ako eh. Yung personality ko talaga laging nakatawa sa kanila eh. So, nakukuha naman po. Okay naman sila. Hindi. Nice. Yung iba, ito po yung mga hindi palangiti dyan. Alam mo paano yung dinidino si Ate Love? Paano magdili sa Ate Love sa mga excuses, sa mga alibis? Sabi ni Ate Bing, maraming mga alibis. Si Ate Love, alam kung paano yung dinidili yung mga ganun, palusot ng mga member. Pag sa mga alibay po talaga, presence talaga, hindi wala talagang ano dyan. Pero sa akin po, una, dalawa, tatlo, hinahayaan ko lang po muna. Siyempre, di ba? Namayan ko sa mayan may gagawin po ako. Ganun po ba? Sige po, pag dalawa, pag tatlo, pagka-apat po na ganun pa rin. Ako po kinakausap ko po sila, ini-encourage ko po sila na pinapa-remind ko sa kanila na palagi niyong isipin na hindi po kayo sa akin nag-commute. Sa Lord po kayo nag-commute. Yun po yung pinapa-remind ko sa kanila, Kuya. And din pinapakita ko sa kanila na wala naman po, hindi naman pa konsya, parang reminder lang po kasi nun Kuya, no? Kasi minsan, parang lang sila ba?
Yung parang baka nakakalimutan, yung mga gano'ng bagay, 'di ba? Kasi 'di ba gano'n din naman tayo, 'di ba, kuya, 'di ba? Yung kailangan mo talaga na ano, na ipaalala na din sa ano, sa kanila na kung ano po ba, kung ano pa, kung bakit ay kung paano ba sila nag-commit dito at para kanino talaga sila naglilingkod. Sa akin po kuya yun po, pinapa-remind ko sila about the commitment. Tapos pinapakita ko din talaga sa kanila na kahit wala po sila, umaalis pa rin po ako. Kasi minsan-minsan 'pag hindi sila mag-aalis, tayo na leader, hindi rin tayo aalis. So, pinapakita ko sila na kahit wala sila muna hindi nila ako sasamahan, aalis pa din ako. So, after po nun kuya, 'pag alam nila na ano, 'pag magsabi ako sa kanila na ano, next week po meron po tayong gagawin, meron tayong discipleship, meron tayong ano, evangelism. So, mag-aano na po sila, mag-oo na po sila. So, pagkadating ng gano'n, sabihan ko na lang sila na, "Sige po, alis na po tayo ganitong oras." Yun po kuya, paalala talaga sa kanila yung commitment po nila. Dun po sila na ano, na bubuksan din po. Pinapa-remind ko yan. Sabi ni Ate Mega, totoo, pag sa Jollibee raw, happy lahat. So, ano no? Pagkainan, no? Karamihan sa church Ang din yan. bilis. Ang bilis pa. Pag may Habang kainan, punta ka ng Jollibee, ang bilis. bilis, no? Pero pag buhatan, hindi siya kainan, buhatan ng gamit, lipatan. Naalala ko sa church din namin na kapag mga kainan, yan, lahat punta doon. Present. Pero kapag naalala ko, naglilipat-lipat din ng church kasi, di ba, kaya buhatan mo ng speaker, pagbuhatan na, nagsitakbuhan na sila. Again, salamat Ate Love. Yung sinabi na Ate Love, kay Nay Ani, humor. Gamitan mo ng humor, pabiro, paalala sa kanila. Kay Ate Love naman, may limit. No? May limit. Pero again, nandun pa rin yung word na reminder sila. Nag-remind sila. Kapag outdoor ang usapan, lalo sa kainan, mabilis. No? Templahan pa ng kape. At sinasabi ko to kasi kailangan natin malaman yung realidad na we are in a ministry. Sa trabaho, lagi ko itong sinasabi sa trabaho, kapag ikaw, di ba, pag sa trabaho, lagi kang present, lagi kang on time. Di ba? Pag sa lahat mga tanong gusto mo, kasi di ba? So again, kapag sa trabaho, strict tayo, di ba? Kapag na-late ka, ayaw mo kasi mabawasan yung sahod mo. Di ba? Kapag na-late ka, pwede kang ma-fired, pwede kang matanggal. Sa ministry, sa church, gathering, diba? Parang ang lagi nating sinasabi, naiintindihan naman tayo ni Lord. Kaya okay lang naman. Late tayo. Kaya nga, alam niyo ba sabi, na mas okay pa yung mga, kaya nga nanatalo tayo sa mga kulto eh. Kasi sa kulto, yung sinabi kong kulto kasi yung mga tulad ng INC. Sinabi kong kulto kasi hindi sila aligned sa ating statement of faith, sa ating mga major doctrine. Kaya they're cults. Ano ba yung mga iglesia ni Cristo? Naalala ko noon, may nag-invite sa akin, sumama ako. Pamamahayag nila. Yung pamamahayag din, yun yung parang evangelism nila. Eh, na-late yung nag-invite sa akin. Sa harap ko, pinagalitan yung nag-invite mo. Babae nag-invite sa akin. Sabi niya, ikaw, late ka na naman. Ano, talagang sinigawan siya sa harapan ko. Nandun ako na in-invite niya. Diba? Pero talagang gano'n. Tapos pagpasok mo doon, separate yung mga babae, separate yung mga kalakihan, lahat nakabarong, malinis, tingnan. Ay talagang talo pa tayo. Di ba? Hindi ko masasabi na dapat gawin natin yun. Pero kapag titignan mo sa panlabas, talagang mas disiplinado sila sa panlabas. Pero after sa loob, hindi. Sa kalooban, hindi. Tayo naman, tayo yung disiplinado sa kalooban, pero minsan hindi natin naipapakita sa ating panlabas. Minsan, punta ka ng church, naka-sleeveless, o kaya butas-butas yung pantalon. I mean, wala akong say doon, pero to the extreme naman na parang hindi na siya modest dressing, ba? Hindi na maganda. And also, sinasabi ko to kasi sa context natin sa church, yun nga, dahil sa ministry, parang parang hindi yung pressure, hindi ganon katindi. Nabihan ka ng leader na, join ka dito, parang walang pressure na kailangan mong mag-join. Kasi nga, dito na sa trabaho, may kaltas sa sahod o kaya pwede kang masasante sa ministry.
Ito yung realidad, ano? Like, hindi natin sila masabi na, ikaw! Parang, ewan ko, sa experience mo, nakapagsabi ba sa inyo gano'n? Meron ba kayong napagalitan ng todo? So, yung iba, how do you handle yung mga excuses? Yung isa, sabi ni Nai, humor. Yung isa naman si Ate Love, may limit, may reminder, laging may reminder, tsaka yung may limit. Pinapaalala pa rin. About others, meron pa ba kayo pwede may dagdag doon? Paano yung dinidil yung mga excuses? Ay, paano naman yung iba, no, na walang humor? Paano naman po yung iba na walang humor? Si Bishop Abner, magaling sa humor yan. Pag yan nagbiro, may patama, minsan yung biro niya. No? Hindi ko alam kung napansin nyo yan, pero ganoon si Bishop. May patama yung mga biro niya minsan. Biro pero may Oo, patama. may biro, pabiro. Parang kay Nayani na yung pabiro, pero may patama. Bahala na silang umunawa doon. Oo. So, Maganda rin yun. Curious ako sa iba, parang ginagawa niyo mga excuses, paano niyo dinidil? Paano yung iba, hindi magaling mag-humor, lalo na pag sa text message, diba, sa text lang sinabi. Paano mo diba? Ang hirap kaya yung ganun. Ako naranasan ko yung isang leader sa group ko, doon sa mga cell group namin. So pinaaalalahanan ko na kailan kayo, kasi nag-umpisa na, kasi pagdating ng summer dito, humihinto kami dahil yung mga karamihan dito nasa mga summer houses ng mga amo. Kaya humihinto kami, nagre-resume kami ng September. Nag-resume kami ng September, so pinaalalahanan ko ilang beses na pinaalalahanan kayo, kailan kayo mag-uumpisa. So, mini-message ko siya in private doon sa sarili niyang messenger. So, sa ganito. Pero pagdating nung araw na sasabihin niya na mag-limit na sila, wala pa rin. So, ilang beses, 4 na beses ko yun na ginawa. So, dumating yung time na meeting ng mga leaders, no? So, sinabi ko sa kanila, yung mga hindi pa nakakapag-open, bigla siyang sumabat na nagalit siya na at the point na talagang i-display niya ako dun sa mga co-leaders namin. Then, sabi kong gano'n, hindi ko pa rin siya inano, pero sabi ko, pinaalalahanan lang kita, hindi kita pressure o ano pa man, pero as a commitment, sabi nga ni Love din kanina, yung commitment natin, no, palala natin. So, pinaalala ko yung commitment niya. So, dumating yung point, so na ano ko yun, ganun pa man ang ginawa niya na pinagsabihan niya ako sa harapan ng mga co-leaders namin. So, minessage ko pa rin siya. So, I'm sorry kung na-offend ka, sabi kong ganon. Pero, sabi kong ganon na dapat ayusin natin yung gawain natin, paano tayo magiging example doon sa mga grupo natin kung tayo mismo hindi natin ginagawa yung gawain natin. So, okay na, nag-okay na siya. Then, dumating ulit yung punto na talagang inano niya na ako, na sabi niya, kung ganyan-ganyan ang lagi, para kang sino na gano'n. Yung mga salita na hindi maganda, aalis na lang ako. So, dumating doon sa punto, hindi kita gustong alisin, sabi ko, dahil gusto kong magkakasama pa rin tayo sa ministry. Pero in-insist niya, so doon yung time na sinabi ko na doon sa pastor ko. Dahil na siya nagsalita na rin yung mga co-leaders namin na huwag mo namang paabutin sa ganyan, ganon. So sa madali, inano pa rin namin siya sa magandang usapan, pero dumating yung point na talagang inaway na niya ako. So sinabi ko na doon ko sinabi kay pastor na gusto na niyang umalis. So hindi maganda yung ginawa niya doon sa harapan ng mga co-leaders namin. So hindi siya naging magandang halimbawa. So ang sinabi ng pastor ko, okay, kung gusto niyang umalis, alisin mo na. Para hindi maging, dahil yung ganyan, para hindi siya tularan ng mga kapwa leaders. Alisin mo na kung yun ang gusto niya.
kinausap ko pa rin, so anong gusto mo? Magde-decline ka na sa bilang leader? Sabi kong gano'n sa kanya. So umoo siya. So hindi ako ang magtatanggal sa'yo, ikaw na ang mag-lead sa group. Doon sa GC namin, chat group namin. So hinintay ko. Pupunta ka ba ng simbahan? No, ano. So ginawa kong ganon, hindi ako ang nagtanggal sa kanya dahil ayoko natanggalin kita, pero kung talagang gusto mong umalis, ikaw ang mag-abandon sa grupo natin. Yun, naging kalma lahat yung so ngayon yung lahat ng gawain namin ngayon, so nag-abante lahat yung mga ministry namin, kaya kailangan minsan meron tayong aalisin, ano. So, nag-abante yung namin, yung ministry namin hanggang ngayon, going strong naman sa kalooban ng Panginoon. Thank you, Nay. Yung last question, paano niyo po dinidil yung may mga nag-aalisan sa iba? Sa iba naman, meron ba mga nag-aalisan sa grupo niyo, nag-aalisan sa ministry niyo? And how you deal kapag may nagpapaalam ng mga ganun mga tao? Okay, kung wala man, kung isipin niyo na may magpapaalam na alis na siya sa grupo niyo dahil sa rason na masabi nila o hindi nila masabi sa inyo, pero sila po ay aalis lang. Sa sitwasyon ko, anak, nung sinabi niya na aalis siya bilang leader, pero magko-continue siya as a member. So, okay, kung yun ang gusto mo, sabi kong gano'n. Pero at the end, nung umalis siya sa grupo, sabi niya, oh, bakit pati doon sa leaders group namin, umalis siya. Tapos ang ginawa niya, umalis pa siya doon sa overall na doon sa ministry namin. Kaya sabi ko, nung nakita ko na nag-abandon siya, kinausap ko siya. So, ay sister, baka ko lang dahil may mga alibay siya na baka kasi nasira yung aking cellphone, baka ganon. So kung pwedeng i-add mo ulit ako. So ginawa ko, in-add ko ulit siya. Bali 2 beses ko siyang ine-re-add doon sa namin iyon. Pero at the end, kita ko talaga na ayaw na niya, inabandon pa rin niya. Kaya sabi ko, okay, tama na, basta. Sabi ko ganun, tama na. So kung ayaw niya, it's her loss, hindi sa akin. Di ba? Alright, thank you, Nairo. Yung iba, how do you deal with those guys kapag nangyari po sa inyo? Kapag may curious ako. Hindi ba pwede makapag-open ng mic? O kaya, just imagine, siguro pag wala man siguro ngayon, pero pag just imagine kapag may may papaalab na alis na siya sa grupo. Ganun ba? Sa akin po, brother Mel, may isang kasama kami na nagpaalam muna sa akin kasi meron siyang mga personal problem. So sabi ko sa kanya, take your time, mag-isip ka, pero wag mo takbuhan yung problema mo, harapin mo. Nandiyan si Lord, and then I will pray for you. So ngayon naman po, okay naman po siya. So I don't know kung kailan siya babalik. I hope God's will, sana si Lord ang maghipo sa kanya. Sabi ko sa kanya, huwag niyang takbuhan ng problema. Harapin at mag-pray. I always pray with her every time. Sa mga devotion ko, lagi ko siya sinasama kasi lagi siya nanghihingi ng prayer request. So, ganun lang yung ginagawa ko. Binigyan ko siya ng time at panahon. Let the Holy Spirit deal with her. Siguro naman matatouch siya ni Lord na babalik at babalik. So, God's willing na makabalik siya. Ngayon 3 Sundays siya hindi nagpapakita. So, sana nga po magpakita siya. May okay naman po siya. Yan. Fine. Thank you po na yan. Yep. Si Ate Zel, tapos pagkatapos na si Ate Maylin. Blessed evening po. Ayan. Kumbaga parang relate din po ako dun sa nagiging usapan. Parang na-experience ko din po yung kanila po na yun na meron kang kasama sa grupo. Tapos, okay naman. Pero, dahil siguro
Hindi niya may mga hindi pagkakaunawaan, minsan may ganyan alitan, ganyan. Tapos hindi kayo merong mga miscommunication, hindi pagkakaintindihan hanggang sa kabud na lang nawawala. Tapos 'pag inaaya mo nagdadahilan. Tapos yung may mga time na parang nagiging papansin sila doon sa church. Kasi hindi nila kayang i-explain yung nararamdaman at nakikita nila na ang dami nilang tanong dahil siguro bago sa pananampalataya o kaya, ah, bago sila dun sa environment na kinikilusan nila. Tapos siyempre kumbaga lalo kapag bago-bago ka lang maging leader, gano'n. Meron silang alam na tama, na meron ka ding ibang alam na tama, gano'n. At dun sa time naman na ngayon may time din na lilib sila ng GC. Tapos, may mga kasamahan ka na aaya sa kanila para bumalik sila sa paglilingkod o kaya sa gawain, a-attend sila ng church. Pero may time na nasasabi nila na parang ang daming pumipigil sa kanila kasi parang ang daming ng devil na bad thoughts sa kanila, gano'n. Pero nahe-hurt ka sa ginagawa nila pero nahe-hurt nahe-hurt sila sa'yo, pero nahe-hurt ka din sa kanila. Kaya yung nangyari, hindi kayo magkasundo kaya parang ang iisipin mo mas mainam wala na rin sila dun sa ministry na kinikulusan mo. Nangyari yun, nawala nga sa ministry yung kasama ko na yun. At, tumahimik yung ministry. Pero then, sa heart ko parang merong mali, may kulang na dapat parang hindi tama, gano'n. Pero salamat sa Lord dahil merong mga ganitong training at mentoring at, inopen ng Lord yung eye ko dun sa part na yun na hindi dapat natin ikatuwa na may mawawalang isa. Ano po, hindi dapat natin na maging panatag na okey sa puso natin na merong isang kapatid na mawawala. Kasi mahalaga yon si Jesus Christ nga, inalay pa niya yung buhay niya para dun sa mahanap lang yung isang nawawalang tupa. Yun yung isa kong na talagang tumatak sa loob ko na talagang nag-touch yung Lord sa puso ko. Kaya nag-pray ako kay Lord kasi pabalik-balik yung friend ko naman siya. Magpabalik-balik siya pero hindi talaga siya makabalik sa ministry. Kasi ang sinasabi, narinig ko din na sa mga mentoring training, sabi niya, "Baka may mali sa'yo. Baka may mali sa'yo kaya hindi mo siya maayang magtuloy-tuloy sa paglilingkod. Baka may mali sa'yo." Kaya parang ka, tingin ka sa sarili mo, tanong ka kay Lord, "Lord, ano po yung mali sa akin? Sorry po kasi hindi ko po mas tinitingnan ko na siya yung mali, puro siya ang may ginagawang hindi tama. Pero Lord kung may ipakita mo sa akin clearly, ano yung mali sa akin." At sabi ko kay Lord kung bibigyan ako ng pagkakataon para maibalik yung tao na yun sa ministry is gagawin ko, ibababa ko yung pride ko. I will do anything para mabalik ko yung tao na yun sa pagsamba, sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba the next day, gumawa ang Lord ng paraan para umattend ng church uli yung tao na yun. Parang merong something na event na may saksakang naganap dun sa napuntahan niyang lugar nung umaga kaya push sa kanya na mag-attend ng church, gumayak at umattend ng church nung umaga din na yun. Tapos nung nakita ko siya talagang naano ako kay Lord kasi answered prayer na nandun siya kaya nag-take action talaga ako na kausapin siya. Na sabihin ko sa kanya na hindi na mahalaga yung mga nakalakihan kong rules and regulations sa ministry. Ang mahalaga itong kaluluwa na 'to bumalik sa Panginoon. Hindi na mahalaga yung hindi niyo pagkakaunawaan
ang mahalaga mawin mo pabalik yung tao na yun sa Panginoon. Kung merong pagkakamali, ang uunahin tingnan yung sarili mo na bago yung kapwa. Kasi baka nga meron siyang hindi nakikitang hindi tama sa'yo. Alam niyo po, na mula nung araw na yon, nagtuloy-tuloy na yung tao na yun bumalik sa ministry. At nakakasama ko na siya uli, nakakatayo na siya uli sa harapan, masayang-masaya siya. Masayang-masaya din siya na parang naging mas lalong malapit yung closeness namin, yung relationship namin, na nasasabi niya na sa akin freely yung problema niya sa trabaho, sa pamilya niya, na nandun na yung katulad nung mga tinuturo dito sa leadership, yung communication, na ano yung pinakamahina ka, communication, nagagamit ko. Kaya thankful ako kay Lord na do'n sa ministry na ibinigay niya sa akin talaga, yung tinutulungan niya akong mag-grow. Kaya yung relationship namin nung tao na yun, parang naging mas strong siya, para kami magkapatid. Kumbaga mas madalas pa kami mag-usap sa kapatid ko. Gano'n yung dating sa akin, na nakikita ko na hindi namin kailangan magsapawan, hindi namin kailangang magtalo, ganito, ganyan, kundi makita namin yung uniqueness namin dalawa sa ministry, maging kalakasan yun sa ministry, hindi yun maging mitya ng sigalot, kundi maging ano siya, maging kalakasan, maging ano tawag dito, maging magandang bagay na kagamit-gamit para sa Panginoon. Kaya ano, thankful ako kay Lord sa mga natututunan ko po dito. Yun lang po, maraming salamat po. Amen. Thank you, Ate Zel, for sharing. Marami pa tayong matutunan sa sinabi natin Zel sa kungkol para kay Ate Zel. Thank you so much. Minsan nagsisimula talaga sa hurt, wala ng sakitan, at maganda yung sinabi niya na huwag natin ikatuwa na kapag may isang naliligaw ng kapwa natin, hindi natin ikatuwa yun. Of course, never natin dapat na ikatuwa. Maganda yung sinabi niya na magkaroon tayo ng self-evaluation. Minsan nakatingin lang tayo sa ibang tao, tingnan natin yung sarili natin. Baka naman may mali nga naman sa atin. Baka tayo yung mali. Pag nakita natin yung mali, ang sinabi din natin, na yung humility. Binaba niya yung pride niya. Nakita niya na hindi dapat magkaroon ng competition. Magkaroon ng pagpapalakasan, we complement each other. Tsaka yun nga, kaya maganda yung sinabi natin. Thank you so much, Ate Tel. Last one, si Ate Mylene, bago pa tayo mag-close. So po, yun. Sa akin naman po, Kuya Mel, may encounter ko parang ganun din kay Ate Crisel. Pero iba sa leadership naman po, kapwa leader. Pero ko na yung leader na yun, parang laging negative yung nakikita dun sa kapwa leader. Parang ko na hindi niya tinitingnan yung kabuuan. So, nakailang beses na siyang paalis-alis. So, ginawa ko naman pag gano'n, pag ginawa ko siyang sinuyo ko siya, mga 2 beses ko siyang susuyo. Sa last, parang kay tita kanina, kay Tita Rosario. So, hayaan ko na siya na pag pangatlong suyo ko pa rin, ganun pa rin yung pinaramdam niya sa akin na, ayun, so parang negative pa rin nakikita niya sa leadership. So, titingnan ko hayaan ko siyang yung parang ma-realize niya or magkaroon na siya ng sa sarili niya. Hayaan ko siyang mag-live muna sa GC para makapagpahinga-pahinga. Ganun po ako na. Tapos yun. So, pero nandun pa rin yung yung puso ko na susuyuin ko pa rin siya after nun. After 5 days o 3 days na hindi ko muna siya nakakasama. Then, after nun, doon ko siya ulit susuyuin, kakamustahin, i-call, yun. So, dahil doon po, bumabalik ulit yung relationship. Parang, hayaan ko muna magpahinga din. Yun. Tapos mamaya, magsasorry na po ako sa mga susunod pong mga araw. Tapos, pinaparealize ng Lord yung mali ko bilang leader or bilang kapwa leader po. Yun lang po yan. Thank you so much. Nandun pa rin yung self-evaluation para ma-realize natin before pointing our fingers, dapat tingnan natin yung ating mga sarili.
Yeah, thank you so much. Minsan talaga nagkakaroon ng mga ganitong realidad. And this is what we want to hear dito sa ating leadership. More sa experience, more sa nakikita natin sa realidad. And thank you. I appreciate yung mga sharing natin. And because kasi ito yung mga practical talaga na ma-encounter natin. And dito tayo more na makaka-relate. Okay. So in the end, again, thank you so much. And siguro sa ating bago tayo magwakas, bago tayo maghiwalay, I just want to remind us again na yes, may mangyayari. People come and go sa buhay natin. May mga tao kayong minsan nagkaroon kayo ng mga alitan. At siguro one thing na gusto kong ibigay sa atin lahat is let's continue to, yung word na continue. Kung gusto kong i-highlight sa atin yung continue. Right? Yun yung sabi sa Bible na remain in me as I remain in you. Remain in me and my word will remain in you and you will become fruitful and you will bear much fruit and more fruit. Sabi sa Bible. Yung key doon is let's continue in Christ. Yung word na again, yung word na remain doon is yung parang you remain as who you are. Na ikaw ay dependent sa Panginoon. Tandaan natin na wala pa tayong ibang kalakasan, wala pa tayong ibang source of everything. Kristo lang. Dapat yun yung unang nating isipin. No? Sa lahat ng ating pinag-usapan about sa mga ganitong alita, may mga excuse ng mga members and everything so on, may mga alis, may mga hindi alis, may mga saktan tayo. Tayong mismo mga leaders and tayo perfect, meron at meron tayong masasaktan. But I want you to remain in Christ. So yun yung una. Dapat ganun pa rin yung mindset natin. Wala kang ibang source of everything, si Kristo lang. And secondly, I want you to continue in Christ. Kung continue in Christ, yung magpatuloy pa rin po tayo. We will fail. You will fail as a leader. May masasaktan ka as a leader. Merong aalis dahil sa'yo. That is yung realidad. May masasaktan dahil sa'yo. No? But that's not the reason para hindi ka magpatuloy. Hindi yan yung rason. May masisira na ministry, may matitigil na ministry siguro dahil sa'yo. Ako, may rami na ako mga small group na tumigil dahil sa akin. But those are part of the journey. Pero, continue ka pa rin dapat. Continue to grow, continue to learn, continue to your connection to Christ. Yung una pala is stay connected. Connected in Christ. Remain, dapat yun pa rin first na priority natin. Connected in Christ. You remain in Christ, dependent on Christ, connected in Christ. Kaya ano mangyari? Alright? Yung pangalawa is continue in Christ. Patuloy pa rin po tayo sa Panginoon. Patuloy pa rin po tayo sa ministry natin na ginagawa. Hindi man yung ministry na ginagawa mo ngayon, but always find time to minister. Always find time to serve. Kung nawala ka man sa English sa kids ministry, pero wag ka dapat sumuko na, ay, tigil na ako sa ministry. Find a way pa rin. Diba? Nagsabi nga siguro, wala ka lang sa right to empowerment. Baka hindi lang doon yung gift na binigay para sa'yo. Diba? Meron yung hindi ka magaling sumipa, pero magaling ka pala sa arts. Wala ka sa art club, nasa soccer team ka, talagang kapag ikaw i-judge ng tao dun sa soccer field, talagang hindi ka makakashoot ng goal. Kahit na gawin mo yung best friend, wala doon yung calling mo. But kaya nga, keep on pa rin, continue doing pa rin, find opportunity pa rin to serve. Dito sa leadership natin, the heart of leadership is servanthood. Find opportunity to serve pa rin. Request ka pa rin where you can serve, not to sit down. Okay? So yun pa rin. Again, may ministry, may mga tao na alis dahil sa'yo. Yung number, lastly na C, find completeness in Christ. Yung magiging complete ka, hindi dahil sa tao, hindi dahil sa tao na yun, hindi dahil sa ministry, kaya kompleto ka, hindi dahil sa ginagawa mo. But kompleto, tandaan mo na kompleto ka dahil kay Kristo. Yun yung gusto kong talagang ilagay natin para maging firm tayo, para maging steady tayo. Right? Kasi pag naisip natin yon, alam mo rin na yung mga tao na umalis na yun, for example, natamnan mo na sila, no? Of course, may guilty, na hindi natin ikatuwa yun na pag umalis sila. Pero, you're in a journey. You're in your leadership journey. Meron akong nabasa ng libro, you have your own bus. Ikaw yung driver ng bus mo na yun.
At doon sa journey mo na yan, may mga sasakay talaga dyan. Yung mga sasakay, yung mga ililid mo kay Christ, o kaya yung mga nilid, minimentor mo ngayon, minsan sasakay sila hanggang doon lang sila sa isang bus stop. At sa bus stop na yun, whether you like it or not, aalis sila at aalis sila. Dahil mayroon din silang sailing journey at sasakay din sila sa ibang bus na naman para marating nila yung dapat nilang destination na pupuntahan. So ikaw papunta ka ng Pampanga, hindi ko lang papunta ka ng Pampanga, siya papunta sa Manila. Siyempre, wala ka naman na mag-stay pa rin siya hanggang sa Pampanga. Aalis niyan, sasakay ng ibang bus para makapunta ng ibang Manila. But you have your own journey before coming go sa buhay mo and treasure those moments. Pag po tayong mag-guilty, of course, may masakit, may makakaramdam po tayo ng hurt, may magkakaroon ng kiskisan, magkakaroon ng discouragement and disappointment. Pero yun nga, balik ka pa rin sa tatlo. Dapat connected ka kay Christ. Kapag kasi nawala, yun yung problema eh. Dapat, kapag wala yun, yung magiging bunga ng bawat mga malaking problema. Dapat kompleto yung tatlo mga to. Stay connected in Christ, continue in Christ, and find completeness in Christ. Dapat yan. Kakumpletuhan mo, feel complete dahil kay Kristo, hindi dahil sa iba't ibang mga bagay. Then, sa journey mo sa Christian, like as a leader, may mga ibang sasakay dyan, may mawawala, may aalis. I don't want you to feel guilty about it. Na habang buhay, dadalhin nyo. It's okay to feel hurt, to feel bad about it, to feel disappointed and discouraged, pero huwag kang mag-dwell. Para huwag mo hayaan yan na titigil, magpapatigil sa'yo para mag-serve ka sa Panginoon. This mind you, kapag ang Panginoon nakatanim doon sa puso ng isang tao, ang Panginoon din yung magpapatuloy. Kaya nga sabi sa Bible, he who began a good work in you will carry it on until the day of Christ. Sino magpapatuloy ito? Hindi ikaw. Ang Panginoon ang magpapatuloy doon sa magandang bagay na sinimulan niya sa buhay ng tao na yun. He who began a good work in him or in her sa tao na yon, he will carry it on until the day of Christ. Hindi ikaw. Ikaw na leader, sasakay lang siya sa'yo. Matututo lang siya sa'yo. And then, one day, alis din siya. Yes. Alis din siya sa'yo. But he who began a good work, God who began a good work in him, will carry it on until the day of Christ. Hanggang sa pagdating ni Kristo, patakbo sa niya yung trabaho na sinimulan niya sa buhay ng tao na yan. So again, mas malakas si Kristo na bubuhay sa tao. Minsan kasi mga journey sila na mas mabilis sa tao. Sa ganung journey, may mabagal naman. Alright? So again, seriously, yun, yung ating gusto kong iiwan sa ating lahat. Stay connected in Christ. Ano man po mangyayari, may mga excuses man tayong marinig sa mga members natin. Stay connected. Okay? So, para yun siya yung source ng strength natin, encouragement natin, at lahat na. And continue pa rin. And let's find completeness. Napakagaling, napakaganda ng completeness na yun. So, yung feel mo complete ka dahil kay Kristo, hindi dahil sa kanila. Sabi ni Ate Lau, need talaga para siya sa kung bakit naman isang taong yun. Minsan, baka mali nila, pero mali pala ni leader ko. Naman ko sabi sa akin, yes, yun ako yung sabi kayo ni Ate Zelda. Self-evaluation. Minsan, nakatingin lang tayo sa mali nila, sa mali natin. Anyway, sorry po, pasensya na po tayong lahat. Tayo po nag-extend ng oras. So, God bless po sa ating lahat. At kita-kits po sa next Monday at